Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Si Franco ang nagmaneho ng kotse niya patungo sa bahay bakasyonan nila sa Batangas. Pinaiwan ng mama niya si Mang Ermeng na driver niya para ito naman ang may pagmaneho. Habang bumabiyahe, ay madalas na yung mahuli si Franco na tinitingnan siya mula sa rearview mirror. Papaano ay madalas din niya itong tingnan. Mapapangiti na lamang siya at muling ibabaling sa mga tanawing nadadaanan ng paningin. Ito naman ay kapansin-pansin na pagtatagis ng mga bagang. Mataas na ang araw na makarating sila sa Nasugbo, kung saan nakabili ng beach house ang mga magulang niya. Malayo sa karamihan ng beach house nila at ang pinakamalapit na bahay doon ang sa katiwala nilang si Kainis, ang biyudang dati na ring katiwala ng dating may-ari ng beach house na nabili nila. Bago tumuloy sa beach house, ay dumaan muna sila sa bahay ni Kainis. Nadatnan nila itong nagluluto ng pananghalian. Katulong ang anak na dalaga noong una pa mang makita niya ito. Sa tansya niya ay matanda lamang sa kanya na ilang taon. Doon na sila nananghalian. Masayang kausap si Kainis. Makawento. Ang anak na dalaga naman nito ay pangiti-ngiti lang na tila nahihiya. Walang pinagkaiba noong una niya itong makilala. Dadalwa ho kayo rito? Tanong ni Franco. Na mula pa nang dumating, hindi kinakitaan ng pagkailang sa mag-ina. Tatlo kami rito, Utoy. Ang bunso ko, si Natoy, ay lumabas ng bayan. Mamayang hapon pa siguro ang balik nun. Ano naman ho ang trabaho ni Natoy? Nangingisda siya. Nakita mo ba yung bangka sa gilid? Tumango si Franco. Nakita rin niya sinasabi ni Kainis. Naiwan pa yun ng yumaong kabiyak. Ay awa naman ng Diyos napapakinabangan pa naman namin. Sophia, bakit nga pala hindi mo kasama si Diego? Tanong ni Elena sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Bakit nga pala wala si Diego? Tanong rin ni Kainis. Wala na po si Diego. Aniyang namait ang panlasa sa pagkain. Ha? Kailan pa? Usisa na Kainis na parang hindi makapaniwala sa sinabi niya. Kailan lang ho? Ay, kawawa naman sigurong napaengkwentro ano? Tinambangan ho sila, Kainis, nang pabalik na po sa kampo. Naku po, Sir Mariusip naman Nagbakita ng pandamay sa Elena. Ginagap nito ang kamay niya at pinisila. Saan ba nangyari? Patuloy pa ring usisa ni Kainis. Sa Mindanao po. Napailing na lamang matanda. Napakasarap talaga nitong niluto mong tinola, Kainis. Napaparami ang kain ko Sabi ni Franco na obviously ay nais ibahin ang tinatakbo ng usapan. Nako sa Elena nagluto niyan. Sagot ni Kainis. Magaling ka pala magluto, Elena. Pamumuri ng binata na halatay kanutuwa ng dalaga. Nahihiyang napangiti si Elena. Hindi nalingid sa paningin niya na magpalitan ng matatamis ng ngiti ang dalawa. Ewan niya, pero dahil doon nakaramdam siya nakakaiba. Nagsiselos nga ba siya? Nagsiselos siya sa ginawang papuri ni Franco kay Elena. Bakit? Salamat ho sa masarap na pananghalian, Kainis, Elena. Mauna na ho ako. Tumayo na siya na makapagpaalam. Tapos ka na ba kumain, Iha? Oo, Kainis. Tumayo rin si Franco, pero pinigil niya ito. Tapusin mo muna yung pagkain mo, Franco. Sumunod ka na lang sa beach house mamaya.
Seryoso siyang tiningnan ni Franco. Hindi niya ipinahalata ang pagsama ng kanyang kamada. Susunod agad ako, ma'am, sabi nito at muling naupo. Nagpatuloy sa pagkain at masayang pagkwentuhan ng mga ito nang iwanan niya ng tuluyan. Hinubad niya ang suot na sandalyas nang sumayad ang mga paa niya sa buhanginan. Nagbalik sa alaala niya noong nagpupunta siya roon kasama si Diego. Pagkababa pala ng kotse ay naghahabulan na sila. Madalas na yung hubarin ng sapatos para makatakbo na mabilis sa buhanginan. Pero lagi nilang naaabutan kaagad siya ni Diego. At bilang parusa, ay niyayakap siya nito ng mahigpit at hinahagkan. Malungkot siyang napangiti sa alaalang iyon. Parang nakita niya si Diego na habulin siya. Napatakbo siya patungo sa dalampasigan. Bit-bit sa isang kamay ang sandalyas. Parang narinig niya ang sariling sumisigaw ng, "Habulin mo ako, Diego!" At hinahabol siya nito hanggang sa maabutan sa dalampasigan. "Diego," bulong niya, sabay ng pagkahilam ng mga mata sa luha. Alaala na lamang lahat ng ngayon. Nanlulumos siyang napaupo sa buhanginan, yakap ang mga tuhod. Hinayaan niyang mamalibisbis ang luha sa kanyang pisngi. Kung buhay pa si Diego, hindi rin naman niya muli pang makasama sa lugar na iyon. Kung buhay pa ito, marahil ay kasal na ito at si Agatha at kasalukuyang naghahanimon. Ang isipang buhay man si Diego, ngunit hindi rin makakapiling, ay lalo naghatid ng sakit sa sugatan niyang puso. Tuluyan na siyang napahagulgol. Bakit ganun? Minsan lang siya nagmahal. Niloko pa siya. "Ma'am Sophia." Hindi niya nagawang iangat ang luhang mukha. Naramdaman niyang naupo sa tabi niya si Franco. "Baka makatulong po ako sa problema niyo, ma'am," sabi nito. Saka lang siya nagangat ng mukha. Pinahid ng palad ang luha sa magkabilang pisngi. Nagamot sa kanya ng panyo si Franco. Kinuha niya iyon at ipinuna sa luhang mukha. Pagkatapos ay muling ibinalik sa lalaki. "Salamat," aniya. Itinuko ng pansin sa laot. "Alam mo, mama," pinutol niya sasabihin nito. "Supiin na lang tawag mo sa akin, Franco. Hindi mo naman ako superior para tawagin ng mama. At saka, hindi naman ako teacher." Hindi niya nakita na mangiti ito. "Okay, Sophia." Anitong tila ba ang pangalan niya ay kasarap sambitin ng dila. "May gusto ka bang sasabihin, Franco?" Um, Gusto ko lang sana sabihin sa iyo na ikinagagalak ko kayong samahan sa pagbabakasyon na ito." Napasulyap siya kay Franco at nahawa siya sa matamis na ngiting nakasilay sa mga labi nito. "You have got the sweetest smile I ever saw." Anito, nasa mga mata ang admiration sa kanya. Alam niyang namula ang kanyang pisngi. Ibinaling niyang muli ang pansin sa dagat. "Mas matamis pa ba ang ngiti ng misis mo? Baka kapag nalaman niya, magselos pa sa akin." Biro niya. "Ah, wala pa akong asawa at wala pa rin girlfriend." "We, sa gwapo mong yan." Totoo sa loob niya kanyang sinabi. Talagang gwapo si Franco. Iisipin ko lalo na binobola mo nga ako. Hindi kita pipiliting maniwala, pero totoo ang sinasabi ko. And I bet, sa mga ngiti mo ring iyan, naakit ang boyfriend mo. Bigla siyang napatingin kay Franco sa tinurat nito. Totoo. Nasabi sa kanya ni Diego na una nakaakit dito sa kanya ay ang kanyang mga ngiti. "Magaling ka pala manghula," aniya. Maski pa paano, ang pag-uusap nilang iyon ay nakakabawas ng nararamdaman niyang lungkot. Pinagmasdan niya ang mukha ni Franco at may napansin siya. "Alam mo, the way you smile at me, parang katulad ng mga ngiti ni Diego." Lalo nang ngiti si Franco. Pero katakatakang mababakas ang lungkot sa mga mata nito. Pero hindi niya iyon pinansin. Marahil, aniya sa sarili.
Talaga lang malamla ang mga mata ng binata, katulad ng mapupungay na mga mata ni Diego. Pati ba mata nito nakakahawig kay Diego o kagagawan lang ng imahinasyon niya? Parang gusto ko maglakad-lakad, sabi niya. Sasamahan na kita, ani ni Franco. Inilalayan siyang tumayo ni Franco. Mainit ang dantay ng palad nito sa kanyang braso. Nagtaka siya na yumuko ito. Pero bago pa siya nakatutol, ay pinagpagnan nito ang mga buhangin na dumikit sa suot niyang pantalon. Natigilan siya at hindi nakahuma. Ganun ang ginagawa sa kanya ni Diego kapag naupo sila sa buhanginan. Pinapagpag nito ang buhangin dumidikit sa damit niya, sa mga binti. Diego, bulong niya at napapikit sandali. Tayo na, Sophia, sabi ng tinig ni Franco. Nagmulat siya ng mga mata. Nagsimulang humakbang. Bago pa siya tumalikod, ay natanaw niya si Kainis na patungo sa beach house. Marahil ay para maglinis. Sumabay sa paglalakad niya si Franco. Ang presensya ng binata ay naghahatid ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Hinayaan niya ang sariling isipin na ang kasama niya ngayon ay si Diego at hindi si Franco. Malayo-layo na ang nilalakad nila nang makatapak siya na matulis na kabebe. Inilalayan siya ni Franco at iniupo sa malaking sanga ng kahoy na halatang kay tagal ng babad sa dagat at init ng araw. Lumuhod sa buhanginan si Franco at tiningnan ang kanyang kanang paa. Napangiwi siya nang pisiin nito ang bahagi ng talampakan niya na natusok ng kabibe. Masakit, Franco, daing niya. Hindi sumagot ang binata. Hinugot nito ang panyo mula sa bulsa ng pantalon nito. Iyon ding panyo na ipinahiram nito sa kanya kanina at pinunasan ng sugat niya. Kaagad din namang naampat ang pagdurugo na natusok na bahagi ng talampakan niya. Ngunit nasubukan niyang itapak sa buhanginan ang paa niya matapos isuot sa kanya ni Franco ang sandalyas niya. Ay masakit iyon. Bubuhatin na kita, sabi ni Franco nang paika-ika siya humakbang. Ngunit tumanggi siya. Nagpailalay na lamang siya rito. Oh, napano tong bata ka? Tanong ni Kainis pagbungad nila sa balkonahe ng beach house. Hanggang sa makaupo sa upuang kawayan ay inilalayan siya ni Franco. Natusok ho ng kabibi, Kainis. Mabuti na lang at hindi malalim ang baon sa talampakan niya. Sagot ni Franco para sa kanya. Hindi kasi nag-iingat eh. Huwag niyo na po ako masyadong alalahanin. Masakit lang po ito sa una. Bukas wala na po ito. Nagkaganito na rin po ako nung huli kami napunta ni Diego dito. Di ba, Kainis? Natatandaan mo ba yun? Ala oo nga no. Tanda ko'y buhat-buhat ka pabalik dito. Tapos sandali lang at naghahabulan na naman kayo. Wika ni Kainis. Para nangangarap na napatingin sa kawalan si Sophia. Those moments that Diego and I spent together were the happiest moment of my life. Nakakaunawang napangiti si Kainis. Saksi ito sa ilang maliligayang sandali ni Sophia at nang yumaong si Diego doon sa lugar na iyon. Wala nakapansin ng pagkunot noon ni Franco. Maya-maya ay nagpaalam itong kukunin sa kotse ang mga gamit. Tingnan mo ang batang iyan, sabi ni Kainis na pumukaw na sa tila pangangarap niya. Napatingin siya sa tinutukoy nito kay Franco sa papalayong si Franco. Kung hindi ko kilala, akalain kong si Diego kapag nakatalikod eh. Sa isipan niya ay sinang-ayunan niya sinabi ng matandang katiwala. Parang ang si Diego ang papalayong si Franco. Mga ilang linggo ka nga pala rito, Sophia? Tanong ni Kainis na umagaw ng pansin niya. Siguro po mga 2 o 3 linggo. Depende ho, Kainis. At kasama mo si Franco? Tanong nito na walang mali siya. Oo, pinasama siya sa akin ng papa para maging bantay ko. Mukha namang mabait yung batang yan.
kung kumilos at magsalita, katulad ng yumao mong nobyo. Hindi na lamang siya nakapagsalita sa sinabi ng matanda. Franco point of view. Isang linggo na sinasugbo sina Franco at Sophia at hindi lamang pagbabantay ang ginawa ni Franco sa dalaga. Sinadya rin niyang aliwin ito at kasayahan na sa kanya ang makitang tumatawa ito at marinig ang mga halakhak. Ramdam niya, unti-unti ay nahuhulog sa kanya ang loob ni Sophia. Dapat sana lubos siyang maligayahan sa pagkakalapit nila ng dalaga. Ngunit batid niyang ang dahilan ay sapagkat nakikita nito sa katauhan niya ang yumaong si Diego. Siya ay isang anino sa kahapon nitong pilit binubuhay sa kasalukuyan. Somehow, hindi niya maaaring sisihin sa Sophia. Kung mayroon man dapat sisihin, ay iyong walang iba kundi ang sarili niya mismo. Bakit nga ba niya pinagumit ng military cut ang buhok niya na pwede namang mas mahaba kaysa roon? At hindi rin naman iilang babae ang na-attract sa kanya. At nagsabing nagpapadagdag sa lakas ng sex appeal niya ang kanyang buhok. Ngayon, hinayaan niyang halos makalbo na siya. Malakas pa rin naman ang sex appeal niya. Hindi sa nagyayabang siya sa sarili. Pero sa tuwing haharap siya sa lamin, hinahanap niya ang dating anyo. Hindi siya nasisiyahan sa estilo ng buhok na iginaya lang niya sa yumaong kasintahan ni Sophia. Kay Diego. Kay Diego na naging kaibigan niya noong bago sila magtungo sa Mindanao. Nakatataas ang ranggo ng binata sa kanya. Ngunit hindi naging hadlang iyon para sa maikling panahon ay ituring nilang kaibigan ang isa't isa. Noong naroon na sila sa Mindanao, madalas niya ito makitang pinagmamasdan ang dalawang litrato ng babae sa pitaka nito. Minsan lang siya nag-usisa at pagkatapos na yon, nagtiwala si Diego na ikwento sa kanya ang buhay pag-ibig nito. Ang isa sa dalawang babae ay nagngangalang Agatha. Ang isa naman ay Sophia. Ayon kay Diego, mahal nito si Sophia. Ngunit nakalala ang damdaming inuukol nito kay Agatha. Bago tayo umulis papunta rito, ay tinapos ko na ang lahat sa amin ni Sophia. Alam ko napakalaki na nagawa ko kasalanan sa kanya. Sinaktan ko siya. Franco. Parang dinurog ang puso ko nang makita kong ang pag-uunahan ng mga luha sa pisngi niya. Pero pagkatapos na yun, gumiti siya. Mabait na ngiti. Hiniling niyang kahit man lang sa huling pagkakataon ay muli ko siya hagkan at yakapin ng mahigpit. Ako pa ang hindi makakalas sa pagkakayakap ko sa kanya. Siya pa nagkakalakas ng loob na kumalas sa pagkakayakap namin iyon. Inalala pa niyang baka mahuli ako at maiwan ang eroplano. Ngumiti rin ng buong pait si Franco. Nakita niya ang pamumula ng sulok ng mga mata nito, ang paggalaw-galaw ng Adam's apple nito. Napakabait niya, Franco. Ni hindi niya ako sinumbatan. Pinag-iingat pa nga niya ako dahil naniniwala siya na ang ikakasal daw ay malapit sa disgrasya. Napakabait, mapagmahal, maunawain. Tatlong katangian iyon ni Sophia na hindi ilang beses na yung narinig mula kay Diego. At napakaganda. Gusto niya sanang idagdag noong hugutin nito sa pitaka ang litrato ng dalaga at iabot sa kanya upang makita niya ang lubusan. Ngunit hindi na niya nagawang sabihin sapagkat umalingaw-ngawa ang sunod-sunod na putok mula sa kung saan. Kasunod noon ay ang maliksing pagkilos ni Diego. Hawak ang baril para alamin ang nangyayari kaganapan. Kung bakit ng mga sandaling iyon ay hindi agad siya nakakilos. Ang diwa niya ay okupado ng kagandahang nakalarawan sa papel. Isang malakas na pagsabok sa malayo ang pumuko sa kanya. Dali-dali niya inilagay ang hawak na litrato sa isa sa mga bulsa ng combat uniform niya at inahanda ang sarili sa pakipaglaban sa mga kalaban ng pamahalaan. Tumagal ang putukan. Nakubkob nila ang pinagkukutaan ng kalaban. Ngunit ilang mahalagang dokumento at matataas na kalibre ng baril lamang
ang kanilang natagpuan. Dahil sa tindi ng tensyon, ay kapwa nakalimutan nila ang tungkol sa litrato ni Sophia na inabot sa kanya ni Diego. Nang pabalik na sa kampo, ay sa military jeep sumakay si Diego. Siya naman ay sa 6x6 kasama ng iba pang mga sundalo. Naawa siya sa ilang kasamahan nila na nasugatan, lalo na doon sa mga malubhaan tama. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil isa siya sa ipinadya nitong huwag naman tamaan ng bala. Nasa gitna na sila ng malawak na kugunan at magalaw ang truck sa pagtahak sa daan ng ginawa ng sasakyan. Nang mayanig sila ng malakas na pagsabog mula sa unahan. Mabilis silang nagsikilos, tumalon sa truck at nagkubli habang inuulan ng mga bala. Tinambangan sila ng mga kalaban. Buong tapa niyang hinarap ang panganib at hindi rin iilan ang napatumba niya at nasugatan sa mga kalaban. Masidhi ang pagnanais niya makaligtas ng mga sandaling napaikwentro sila. Sumaisip niya si Sophia. Gusto pa niya itong makita at makilala ng personal. Pinalad siya na isa siya sa iilang nakaligtas na walang sugat. Muli, hindi niya nakaligtaan agad na magpasalamat sa Diyos. Ngunit nanlumo siya nang matunghayan ang hanay ng mga kasamang sinampalad ng masawi at makitang isa sa mga iyon si Diego. Itinago niya at inangat ang litrato ni Sophia na hindi na nakuha pa sa kanya ng binata. Tinandaan niya ang mga bagay na may kinalaman sa dalaga, ang mga hilig nito at ang mga katangiang nagustuhan kay Diego. Base na rin sa mga kwento sa kanya ni Diego at namalaya na lamang niya ang sariling ginagaya ang mga kilos, mannerism ni Diego na naisipan na niyang pag-aralan mula pa nang makita niya sa unang pagkakataon ang litratong iyon ni Sophia. Naisip niya na madaling mapapalapit ang loob sa kanya ni Sophia sakali magkita sila at taglay niya mga katangian ni Diego na makapagpapaalala rito sa dalaga. Parang umayo naman sa kanya kapalaran na magbalik siya sa kampo ay napili siyang driver bodyguard mismo ng papa ni Sophia. Abot kamay na niya ang dalaga, ngunit bakit tila napakalayo nito sa kanya. 3 ang kwarto sa ikalawang balapag ng beach house, na kalahati ay konkreto at kalahati ay kahoy. At bawat kwarto ay mayroong sliding glass door na patungo sa balkonahe na nakapaikot sa kabuuan na ikalawang palapag. Kaya ang nasa loob ng kwarto ay maaari magtungo sa isa pang kwarto through the balcony. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin makatulog si Franco. Laman ng isipan niya sa Sophia na marahil ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. At nang hindi pa rin dalawin ng antok, makalipas ang mahabang sandali, ay lumabas siya patungo sa balkonahe. Sinalubong siya ng malibig na simoy ng hangin nang buksan ng lubusan ang nakaawang na sliding door. Lumabas siya sa balkonahe. Itinukod ang mga kamay sa railings at pinuno ng sariwang hangin ang baga. Nagulat pa siya nang malingunan si Sophia na naroon din sa balkonahe. Nakatukod ang mga kamay sa railings. Ang mahaba nitong damit pantulog na inibabawan ng robe na yari sa silk ay marahang nililipad ng hangin. Tingin niya ay isa itong Diyosa na nanggaling sa langit at lumapag doon sa balkonahe. Nilapitan niya ito at sa malamlam na liwanag na nagmumula sa silid nito ay naaninag niya pagkislap ng mga mata nitong hilam sa luha. Sophia, hindi sino to sinagot o ni pinansin. Parang walang narinig na nanatili sa pagkakatanaw sa dagat ang dalaga. Hating gabi na at malamig dito sa labas. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya nang tumabi sa kinatatayuan ni Sophia. Naalala ko si Diego. Gumaralgal ang tinig nito sa pagkakabanggit sa pangalan. Naalala ko nung huli kami nagpunta rito. Hindi niya napigilan ang sarili na magpawala ng isang malalim na buntong hininga.
Para sa nabuntong hininga iyan ha, Franco? Balik nito sa kanya. Pampaluwag ng dibdib. Aniya, nakatitig sa mukha nito. Napabuntong hininga si Sophia. Pampaluwag ng dibdib. Pag-ulit nito sa sinabi niya. Napangiti siya na walang tunog. Nahawa ito at nangingiting pinahid ng mga luha sa pisngi. Paano mo siya makakalimutan kung lagi mo siyang alalahanin? Seryoso siyang itinanong iyon sa dalaga. Wala akong balak nakalimutan siya, Franco. Seryoso rin sagot ni Sophia. Ibinaling niya ang pansin sa dagat upang ikubli ang pagkunot ng noo at pagtatagis ng mga bagang niya. Hindi mo na ba bibigyan ng sarili mo ng isa pang pagkakataon para muli magmahala? Para muling masaktan din, ha, Franco? Nadama niya ang lungkot at hinanakit sa tanong na iyon ni Sophia. Kung maaari lang na sandaling iyon ay igulong niya sa mga bisig ang dalaga upang bawiin ang lahat ng nagpapasakit sa kalooban nito. Nakuyom na lamang niya ang kanyang kamao. Paano ka matututong muling magmahal, Sophia? Nakita na yung napamaang sa kanya ang dalaga. Agad din niyang binawi ang saglit na sulyap ni Rito. Ayaw niyang mabasa nito ang tunay na nararamdaman niya. Kung makatagpo ako ng isang lalaking katulad ni Diego, in every way, baka maaari pa. Namaya niya katahimikan sa pagitan nila. Mula sa di kalayuan ay maririnig ang paghalik ng alon sa dalampasigan. Kumilos si Franco, humakbang pabalik sa silid niya. Franco, lumingon siya sa pagtawag ni Sophia. Nagtama ang kanilang mga mata. Good night, sabi nito. Tumango siya at tuloy-tuloy ng tinalarukuran ang dalaga. Sophia point of view. Naiwan nakatitig sa sumarang sliding door si Sophia. Kanina, nang lumabas sa balkonahe si Franco, ay inakala niyang itong si Diego. Muntik na niya itong sugurin ng yakap. Mabuti na lamang at agad siyang nagising sa katotohanan at naiwasan ng isang malaking kahibangan. Ang lalaking kasama niya ngayon ay si Franco, hindi si Diego. Dahil patay na si Diego. Pero sa alaala niya ay buhay na buhay ito. At sa pagdating ni Franco, sa mga katangahan nitong malaki ang pagkakahawi kay Diego, ay nagsisilbi itong isang malapit na replika ng yumao niyang kasintahan. Subalit ang hindi niya maintindihan, pati ba damdamin niya, kasama sa mga alaala na Diego na pinubukaw sa kanya ni Franco. Napailing siya sa naisip. Kinabukasan, mataas na ang araw sa silangan nang magising si Sophia kinabukasan. Katakatakang napagaan ang pakiramdam niya. Maging ang sarili niya, ibinati niya ng magandang umaga pagharap niya sa salamin. Ano ang mayroon ng araw na iyon at maganda ang kanyang gising? Naisip niya siguro dahil husto siya sa tulog kagabi. Pero hindi ba't magmamadaling araw na nang umalis siya sa balkonahe at mahiga sa kanyang kama. Good morning, sunshine. Bulong niya sa banging sumalubong sa kanya nang buksan niya ang sliding door at lumabas sa balkonahe. Tumunghay siya sa ibaba at nakita niya si Franco na kakaahon pa lamang mula sa maagang paglalangoy. Naaliw siyang pagmasdan ang binatang nakasuot lamang ng swimming trunk nang marinig niya ang boses ng isang babae na tumawag sa pangalan nito. Nang ibaling niya ang paningin, ay nakita niya si Elena na paparating. Bit-bit sa isang kamay ang basket, habang kilik sa isang braso ang bilao na natatakpan ng dahon ng saging. Ewan kung bakit napakunot ang noo niya nang salubungan ito ni Franco at kunin ng binata ang bit-bit nitong basket. Bigla yatang sumama ang timpla ng araw niyang kani-kanina lamang ay pinagtatakhan niya kung bakit maganda. Hinintay niya makapasok sa ibaba ang dalawa, saka siya nagbalik ng silid.
Muli niyang sinuklay ang buhok niya at siya ang sarili sa salamin. Inibabawan niya ng silk robe ang suot na pantulog at hinayaang hindi nakabuhol ang tali niyon. Nagkakatuwaan sina Franco at Elena nang bumaba siya. Tinutulungan ni Franco ang huli sa paghahanda ng mga pagkain sa bilog na mesang naratan na may salamin sa ibabaw. Natahimik lang ang dalawa nang mapuna siyang walang imik na nakatayo sa may puno ng hagdan. "Good morning, Sophia." Bati ni Franco na kasyual na tinapunan siya ng tingin. Isang pilit na ngiti ang itinugon niya. Nagsalita sa Elena. "Ako ang nagdala ng almusal ninyo dahil maagang pumbayan si nanay." Lumapit siya. Hindi niya mapilit ang isang ngiti nang sulyapan ang wala rin kangiting-ngiting si Elena. Ipinaghilas siya ni Franco ng silya. Naupo siyang hindi nagpasalamat. Ninag-anyayang maupo isa man sa dalawa. "Ano ba ang almusal?" Tanong niya kahit nakikita na umuusok na pritong manok, mabangong sinangag, hiwang-hiwang kamatis, tinapang maliliit na galunggong at panghimagas na sumang isasawsaw sa kalamay hati. "Ayan," sabi ni Elena na para bang sinabing tingnan na lang niya. "Yan daw ang gusto mong almusal ngayon, sabi ni nanay eh." Nabanggit nga niya iyon kay Kainas kahapon. Pero parang may kulang, aniya. Nakuha ni Elena na ang kaping barako ang tinutukoy niya. Inilabas ito mula sa basket ang maliit na termos. Nagsali ng kaping barako sa 2 tasa. Nauunawaan niyang ang isa ay para kay Franco. "Mag-almusal tayo." Anyaya niya sa dalawa at pagkatapos ay sinabi kay Franco, "Hindi ka ba magbibihis?" Sinulyapan niya ang binatang tila walang pagkakangimi kahit nakalantad ang magandang pangatawan nito. "Mauna ka na mag-almusal," anito. Nais niya sanang tutulan na sinabi ni Franco. Pero ano ba kung ayaw sumabay sa kanya ng binata? Parang nawalan lang naman siya ng ganang kumain. "Babalik na muna ako sa bahay, Sophia. May naiwan kasi ako nakasalang sa kalan. Babalik na lamang ako para sa pinag-iinan niyo para iligpit." Paalam ni Elena at tinanguan niya. "Maiwan na muna kita," sabi rin ni Franco. Hindi pa siya nakakatango ay tumalikod na ito at lumabas kasunod ni Elena. Nagsalubong ang kilay niya sa ginawa ni Franco. May gusto ba ito kay Elena? Balak manligaw. Umagang umaga, ang tanging samplot sa katawan ay ang suot niya na swimming trunk. Malaki nga ang pagkakatulad nito kay Diego. Anong naisip niya? Parehong mahilig sa babae ang dalawa. Bahagyan na lamang niyang nagalaw ang pagkain sapagkat tuloy na siyang nawalan ng gana mag-almusal. Nasa harap siya ng hapagkainan. Ngunit ang isip naman niya ay na kay Franco at kay Elena. Ano na kaya ang ginagawa ng dalawa? Naglalakad-lakad sa tabi ng dagat na magkahawak kamay pa? O nakaupo sa lilim ng aroma at nagkikwentuhan? Bakit ba niya abalahin ang sarili niya sa kakaisip sa mga iyon? Pakialam niya sa buhay ng mga ito. Pero bakit naiinis siya? Hawak ang tasa ng kape ay lumabas siya. Hindi niya makita ang dalawa saan man siya tumingin. Naiinis na naupo siya sa upuang nasa isang tabi ng balkon. Paminsan-minsan ay nakakandahaba ang liig niya sa paghahanap kay Franco at kay Elena kung kasama man ito ng binata. Hindi niya inaasahan nang mula sa gilid ng beach house ay bigla na lamang sumulpot si Franco. May dalang mga tuyong siit ang binata. "Franco, nakakagulat ka naman. Saan ka ba nanggaling?" "Nanguha ng maaaring sunugin at gawing siga mamayang gabi." Hindi mo naman kailangan gawin iyan. Maaari ko namang iutos sa anak na lalaki ni Kainis ah." "Sophia, wala ko ibang gagawin bukod sa pagbabantay sa'yo. Bakit hindi na lang ako utusan mo?" Pabirong sabi nito at pumanghik sa balkon at naupo sa pasimano. "Akala ko kasi kasama mo si Elena." Huli na nang maisip niya na
Inilalantad niya ang nararamdaman sa binata. Bakit? Ano ba ang akala mo? Hindi niya gusto ang pilyong ngiting nakikita niya sa mga mata ni Franco. Wala. Kalimutan mo na sinabi ko. Sabi niya dito. Nabala kong ligawan si Elena. Patuloy nito na hindi siya pinansin ang katwiran niya. Kung sa bagay, maganda siya. Sexy. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Sa inyo sasabi niya at pinutol ang sinasabi ng binata. Laging palabas na kaanyo ng inyong una nakikita. Nagseryoso si Franco. Tumidig ito sa mga mata niya. Siya ang hindi nakatagal. Ang unang nagbawi ng tingin. Hindi ako Sophia. Ang tinitingnan ko ay ang kabutihan ng kalooban. Ang puso ko ang sinusunod ko at hindi mata sa pagpili ng babaeng mamahalin ko. Mapalad si Elena. Oo, siguro nga. Pero gaya ng mapalad si Diego sa pagkakaroon ng isang tulad mo. Hindi mo alam, Franco, bago pa magtungo sa Mindanao si Diego, ay wala na kami relasyon. Iba ang pinili niya. Pinaghandugan ng kasal. Well, maganda naman si Agatha eh. Noon lang ako nakaramdam ng insecurities na makaharap ko siya. Sophia, para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Natawa siya. Isang hungkag na tawa. How can you compare? Eh hindi mo siya kilala. I'm entitled to my own opinion. Sabi nito. Nagdaka siya. May ibig bang sabihin si Franco? Namalayan na lang niya na nakatayo na ito sa harap niya. Yumukod at hinapros ang daliri ang pisngi niya. Trust me, honey. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa para sa akin. Hindi siya nakasagot sa tinurang iyon ni Franco. Mas akma sigurong sabihin na tulala siya. Si Franco ba iyon? O si Diego ang nangusap sa kanya? Bakit tinawag siya nitong honey gaya ng itinatawag sa kanya ni Diego? Sinubukan niyang ibuka ang bibig para magtanong. Ngunit bago pa man matuwawi roon ang mga kataga, ay dumampi na ang mga labi nito sa mga labi niya. Tuturuan kita muli magmahal. Bulong nito at muli siyang hinagana. Sa pagkakataong iyon ay sa gilid ng labi kung papaano hinahagkan din siya ni Diego ng ganon. Bago pa siya madarang ng init na pinupukaw sa kanya ni Franco, ay inilalo na niya ang sarili sa binata. Franco, please. No. Hindi nagpilit si Franco na muli siya hagkan o hawakan man lang. Rumehistro sa mukha nito ang pagkalito. Pagkuway, naisakli nito ang mga daliri sa buhok at humingi ng paumanhin sa ginawa. Hindi siya makatango. Hindi rin naman siya makailing. Hindi niya makuhang sumbatan ito. Sophia, may pagsumamo sa tinig nito. Papasok siya sa pinto ng beach house nang lingunin ito. Nagtatalo ang kalooban niya at nasabi na lamang ay, ayoko na maulit ito, Franco. Pagkatapos nun, ay dumiretso na siya sa loob. Lumipas sa maghapon na halatang iniiwasan ni Franco at Sophia ang isa't isa. Hindi niya alam kung nakakahalata si Kainis sa hindi nila pagkakaibuan nang hatdan sila nito sa pananghalian dahil wala naman siya makitang pagtataka sa mukha ng matanda. Sinikap niya maging normal ang atmosphere kahit sa loob niya ay naghahari ang tensyon. Pagsapit ng gabi ay nagsiga si Franco. Naibigan niyang maupo malapit sa siga. Isinapi niya ang balabala. Pinagbasta niya ang kulay dilaw na ningas ng apoy. Nakapagpapakalma ang banayad ng daloyo ng alon at ang pagligitik ng tuyong kahoy na nilalamon ng apoy. Naangat siya ng mukha nang maupo rin si Franco malapit sa siga sa kaibayo niya. Nagsimula siya magham ng isang lumang awitin. Itinutok lang niya ang paningin sa siga. Gayunman, nararamdaman niya na pinagmamasdan siya ng binata. Sa isang sulok ng mga mata niya ay parang napansin niya itong ngumiti. Waring ina-appreciate ang tugtugin.
Sa sarili niya ay napangiti siya. Alam mo bang gustong gusto ni Diego kapag hinaham ko ang kanta na iyon. Kahit paulit-ulit daw ay hindi siya magsasawa. Hindi nag-angat ng mukha si Sophia, kaya hindi niya nakita nang bumalantay ang kirot sa mukha ni Franco. Nagpatuloy siya. Walang sandaling hindi ko nararamdaman ang pagmamahal niya. Noong mga panahon magkasama kami. He's great. He's so thoughtful, so loving. At ipinangako ko sa sarili ko na iyayaan niya lang ako magpakasal. Dalawang kamay ko siya tatanggapin. I love Diego so much. Nanatiling tahimik na nakikinig si Franco. Ikaw, Franco, wala ka bang ikikwento sa akin? Um, Akala ko kasi ayaw mo na ako makausap pagkatapos na nangyari kanina umaga. Ngumiti siya. Kalimutan mo na yung Franco. Basta huwag mo nang mauulit yun ha. Kung gusto kong ulitin, anong gagawin mo? Franco, gusto kitang ulit halikan. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng permiso. Seryoso ko ba? Natatawa siyang hindi malaman kung mainis sa binata. Mukha ba ako nagbibiro? Seryosong sagot nito. Nagsimula siyang kabahan. Paano kung gawan siya ng masama ni Franco? Ano ang magiging laban niya kung ipipilit nito ang sarili sa kanya? Franco, tinatakot mo ako. Taas ang payag ni Rito. Please, don't. Nakita niya ang paghihirap sa kalooban nito. I'm sorry. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Bagamat humingi ng paumanhin si Franco, hindi pa rin nawala sa dibdib niya ang kaba.